Magandang araw mga bata! Ako si Maestrang Filo at ngayon nagbabalik para sa isa na namang panibagong kwento. Ang ating kwentong babasahin ay pinamagatang Ang Alamat ng Pinya. Halina't simulan natin! Noong unang panahon, sa isang malayong nayon ay may naninirahang mag-ina. Sina Aling Maria at ang kaisa-isa niyang anak na si Pina. Palibhasa, nag-iisang anak, si Pina ay hindi pinapagawa ng ina at sa halip, siya ang gumagawa ng lahat ng gawaing bahay. Ang katwiran lamang ni Aling Maria, maliit at bata pa naman si Pina, matututo rin iyan. Kaya ang nakasanayang gawin lang ni Pina ay maglaro, maligo, magbihis, at matulog. Ang anak ay lumaki sa layo dahil na rin sa inang si Aling Maria. Noong dalagitan na si Pina, ay gusto na sana ni Aling Maria na turuan ang anak ng mga gawaing bahay. Ngunit, naging ugali na ni Pina ang katamaran. Kaya sa malimit na pangyayari, hindi na mautusan ng ina ang anak. Kung ayaw magtrabaho ng anak, siya na ang gumagawa. Hanggang isang araw, si Aling Maria ay nagkasakit ng malubha at palagi na lang nakahiga. Naku, bakit ka nagkasakit, nanay? Ewan ko nga ba, anak? Pwede bang ipagluto mo ng lugaw ang nanay? Sumunod naman ang anak sa utos ng ina. Nagluto ng lugaw si Pina. Subalit, dahil sa walang alam sa gawaing bahay, ang nilutong lugaw ay nasunog. Pero, masaya pa rin si Aling Maria kahit medyo mapait ang lugaw na kinain. Dahil kahit papaano ay napagsilbihan siya ng anak. Tumagal ang sakit ni Aling Maria at si Pina ay nagrereklamo na sapagkat pagod na raw sa pagsisilbi sa nanay niya. Isang umaga, si Pina ay nagluto ng almusal. Maghahain na lamang ito, ngunit hindi makita ang sandok. Saan kaya naroroon ang sandok? Saan ba iyan nakalagay? Hanapin mo. Naririyan lamang yan. Kanina pa nga ako hanap ng hanap, pero hindi ko nga makita. Ito talagang anak ko. Walang katsaga-tsaga. Bakit ba hindi ka na lang magkaroon ng maraming mata? Nang makita mo ang hinahanap mo? Marami pa naman kayong sinasabi eh. Magsesermon pa kayo. Pagkasagot sa ina, ay umalis si Pina. Lumipas ang maghapon, gumabi, at nag-umaga. Ngunit hindi na nakabalik si Pina sa bahay. Naglaho siya na parang bula. Maging ang mga kapitbahay nila ay tumulong kay Aling Maria sa paghahanap. Pero talagang hindi na nakita si Pina. Ilang araw ang nakaraan, sa tulong ng mababait na mga kapitbahay ay gumaling na si Aling Maria. Hinanap pa rin ng ina ang anak, ngunit talagang hindi na niya ito nakita. Isang araw, nagulat si Aling Maria nang makita ang umusbong na halaman malapit sa kanilang bakuran. Dinilig ni Aling Maria ang halaman at inalagaan araw-araw. Di nagtagal at nagkaroon ng bunga ang halaman. Napansin ni Aling Maria na ang bunga ay tila hugis ulo na maraming mata. Naalala niya ang huling sinabi sa anak bago ito nawala. Bakit ba hindi ka na lang magkaroon ng maraming mata? Nang makita mo ang hinahanap mo. Si Pina niya!
ang sabi ng mga kapitbahay nang makita nila ang prutas na maraming mata habang itinuturo nila si Aling Maria. Mula noon, tuwing makikita ng mga tao ang prutas na maraming mata, ay tinatawag nila itong sipina niya. Nang lumaon, ay naging pinya na lamang ang naging tawag dito. Nagustuhan niyo ba ang ating pinasa? Ano ang natutunan ninyo sa ating kwento? Tama! Dapat tayong maging masunurin sa ating mga magulang. Hanggang dito na lamang. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Kung hindi pa ninyo napapanood ang aming huling video, maaari kayong bumisita sa aming channel. Ito si Maestra Philo. Magkita-kita tayong muli sa sunod na video. Paalam!